Kilala nyo ba si Queen of Kain Suka? Ito po yung hindi ka naman naka-Gucci, hindi ka naman naka-Rolex, no? Yung nag-viral before. Marahil kilala nyo siya. Ito po si Attorney Rowena Guanzon. No, bakit po siya Queen of Kain Suka? Biruin mo, yung dati niyang isinusukang mga Duterte, ngayon ipinagpipilitan ng kanyang sarili. Kung tutuusin, nakakahiya po yung nangyari mga tol eh. Kasi bakit? Biruin mo, napapabalita ewan ko kung totoo po ito, na sa isang lunch ng mga Duterte with other supporters niya ng mga politiko at iba pa, pinalabas daw po di umano ito pong si Rowena Guanzon. Tapos doon po sa entablado noong araw po ng Davao, harap-harapan po siyang binengga nito pong si Attorney Ferdinand Topacio. Pakinggan po ninyo ito mga tol. Yung ating ombudsman na pinakahuling sumbungan ng anomalya. Ay, mali pala ako ng nilagay na video. Sorry Hindi pala yan yun. Nagkamali ako ng inilagay na video kasi nagmamadali ka agad ako Pero siya po ay binengga nito pong si Attorney Ferdinand Topacio. Yan. Mga kasama, huwag po tayong pabubudol. Naku! Nabudol na tayo noon! Naku! Yung Pangulong Marcos. Naku po! Naku po! Nabudol na tayo. Hindi ko nasasagutin yun, mga tol. Alam nyo naman kung anong sagot diyan sa sinasabi niya Pero pakinggan natin ito pong sinasabi niyang wag daw magpabudol dito kay Rowena Guanzon. Tayo kay Rizal Tiberos na inendorso ni Vice President Sara. May mga tao po dyan nagkukunwari Duterte. Naku Sila po. yung history nila. Naku po! Ano sinasabi nila noon laban kay Pangulong Duterte? Ano sinasabi nila laban kay VP Sara? Pinahirapan nila ang Duterte yung pag-pilit. Nakatapos mag-siksik dito. Duterte daw siya. Wow naman. Wala akong sinasabi. Wow naman. Wala akong sinasabi. Magpapanggit ng pangalan. Ano Ako na po. final word? Hindi pa nagsisimula ang halalan Kayo-kayo na mismo nagtitirahan. Sa bagay, hindi naman kasi talaga Duterte supporter itong si Rowena Guanzon I have to tell you, bakit si Rowena Guanzon na dilawan ba na? Dilawan ba na? Kaling tao na rin sige, sabok-sabok na ako. Ito ang dilawan, magkakaroon nagdudol, magkang karon. Ayaw na pa yun si Bibi Sara, ayaw na lang nagisgutan kay karon ang Hindi ko na naintindihan ang sinabi niya. Pero alam niyo mga tol, pinagtanggol siya dyan ni Senator Robin Padilla. No? Dilaw daw talaga si Rodrigo Duterte o ang mga Duterte, which is true naman. No? Nagkaroon lang sila ng pagkakataon noong 2016 na kumandidato sa pagka-presidente kaya yung dati nilang kakamping dilaw, sinaraan po nila. Di ba alam niyo yan mga dilawan, mga kakamping? No? Alam niyo kung ano talaga ang tunay na kulay ng mga Duterte. In fact, noong 2010, itinaas pa nga ng kamay ni Rodrigo Duterte sa pangangampanya. Ito pong si dating Pangulong Benigno Aquino Jr. No? Salamat sa inyo pong super sticker, Rosalina Green. Maraming salamat po dyan. Pero bago tayo magpatuloy mga tol, no? Ngayon po ay April 4, 2026. Maraming salamat muli sa inyo pong super sticker, Rosalina Green. At magandang araw po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan po natin, hindi naman po yan si Rowena Guanzon actually. Naging bahagi na lamang po siya kasi magkakaroon po ng isang debate sa Lunes at ito po ay sa pagitan ng isang kakamping na si Attorney Jesus Palsis at ito pong si Congressman Meow Kiko Barsaga. No, buti pa itong si Kiko Barsaga kahit hindi abogado, napatol, 'di ba? Pero nagtataka ako kay Attorney Jesus Palsis bakit niya pinatulan itong si Kiko Barsaga. Anyway, yan naman po ay nakaset na sa programa ni Ramon Tulfo at yung Attorney Clint yata yon sa kanilang YouTube podcast na mapapanood sa Lunes. Kaya isa rin yan sa mga maaaring tutukan ng mga mahilig po sa politika at syempre sa chismis. Ano ba ang posisyon diyan na kanilang pagtatalunan? Hindi ko po alam yung partikular pero puntahan po natin yung mga series of post muna nitong si Rowena Guanzon, no? Naduduwag pero matapang dito po sa social media. Nakalimutan ko din pong pasalamatan pala kayo
Maraming salamat sa inyo pong patuloy na suporta sa ating programa. Higit sa lahat sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang pinamumunuang gobyerno. No, kung kayo po'y hindi Duterte supporter, wag niyo po sanang kalilimutang mag-like at kung pwede i-share niyo na rin po itong ating live streaming. Balik po tayo dito. No, ito yung mga banat ni Attorney Rowena Guanzon. Instead na kumasa sa hamon nitong si Attorney Jesus Palsis, hanggang dito na lamang po siya nagpo-post sa kanyang social media. Nawala yung tapang ni Rowena Guanzon pagdating sa debate. O ito, basta di pabor sa kanila, daming awa ni akla. O ad hominem na. Ano ba tawag kay Rowena Guanzon? Tomboy. Di ba? Tinatawag niyang akla si Attorney Jesus Palsis. I do not know kung ano ang gender preference ni Attorney Jesus Palsis, kung siya po ba'y miyembro ng LGBT community. Pero alam din naman natin na tomboy itong si Attorney Rowena Guanzon, kung hindi tayo nagkakamali, di ba? Miyembro din siya ng LGBT. Kaya dapat, walang mga ganong termino na parang pagka ikaw ay bakla, mababa pagtingin mo sa iba, mababa pagtingin mo doon sa tao kapag ka tomboy o kung ano man. No, hindi dapat ganon. Pantay-pantay tayo sa harapan ng publiko dapat, ano? At dito nga po, sabi niya, pretends to be a journalist. Nagpe-pretend ba si Attorney Jesus Palsis bilang isang journalist? Kasi sa akin in particular, ako never kong i-claim na ako'y journalist dahil hindi naman talaga. At I believe ganun din naman itong si Attorney Jesus Palsis, pwede sabihin niya na siya political vlogger, no? Comentarist or political pundit, ika nga, no? At kailan pa naging standard sa pagiging journalist yang si Llamas, Diyos ko. Yun yung mga banat niya, no? Oh, sabi, hindi, linawin ko lamang, ito pala yung matinding banat. Pretends to be a journalist, sabi ng astang patay gutom na troll. Wow. No? Oh, tapos yan, no? Hanggang ganyan lang yung post nyo. Pero mo, dati kang commissioner, no, ng COMELEC, tapos ganito ka mag-post sa Facebook, hanggang ad hominem lamang yung naghahamon sa iyo ng debate, hanggang ganito lang ang kaya mong ibigay. Oh. Bakla, kahit si Martin Luther King at Risa na nga amo mo, hindi ka kukunin. Amoy pa lang, pamatay na. Oh. Maligo ka muna, bakla, kung ano ang fantasy ang na-imagine mo. Oh. Di ba? Oh, ngayon, ito kasi yung mga banat ni Attorney Jesus Palsis sa kanya sunod-sunod din no? Noong April 1, sa programa po ito ni Ramon Tulfo, hinamon niya na rin itong si Rowena Guanzon. Tapos nagbigay pa nga ng kondisyon ng una itong si Rowena Guanzon, mga tol, sa aking pagkakatanda na papato lang daw siya sa kandidato sa pagkasenador. Nag-declare si Attorney Jesus Palsis, nakakandidato siya sa pagkasenador para lamang mapagbigyan siya ni Rowena Guanzon, pero hindi rin mangyayari. Yan, Guanzon declined to debate me in Attorney Clint and Mon Tulfo show dahil duwag siya. Hindi daw ako senatorial candidate. Pues, I now declare my intention to run for senator in 2028. No more excuses, debate me. Should Sara Duterte be impeached? Yun kasi ang pinakamahirap dyan, mga tol. Kung bakit siguro sa posisyon ni Rowena Guanzon, being a lawyer, alam niya na mahirap talagang makipagdebate sa posisyon para suportahan si Sara Duterte. Si Kiko Barsaga, I do not know, hindi po yun abogado. Pero kung ikaw abogado ka at kung iniisip mo kung ano talaga yung nasa rules, ang hirap pong idepensa, no, ni Sara Duterte. Lalong-lalo na ngayon, merong formal proceedings na nangyayari sa impeachment laban kay Sara Duterte diyan po sa Committee on Justice, na mabibigyan po ng mas malinaw na mga reaksyon at re-reaksyonan pa natin sa pamamagitan po ng interview nitong si Christian Esguerra dito po kay Attorney Jesus Palsis. Kaya sa oras na ito po yung gagamitin nating video, ang interview ni Christian Esguerra dito po kay Attorney Jesus Palsis. Siyempre, alam niyo naman dito sa ating programa, nagre-react po tayo sa mga balita o mga komentaryo ng mga personalidad na may pangalan sa larangan po ng politika at dito po sa ating lipunan. No? At I hope kahit paano sa mga reaction po natin, natututo po kayo kasi yun po talaga yung layunin po natin dito. Hindi po ako nag-vlog para lamang po mag-chismis, no?
nandito po ako sa harapan ninyo para po magsuri at magbigay ng kaukulang paliwanag base po sa aking kaalaman at kakayahan. And I hope hindi ko po kayo nabibigo. Perhaps siguro hindi naman tayo nakakapagbigo sa ating mga manonood kasi kahit hindi man ganun karami ang mga nanonood sa atin every now and then, consistent tayo sa views po natin sa loob ng isang buwan. Hindi po yan na bumababa doon sa required na ceiling na kailangan ko. No? Kaya nagpapasalamat ako ng lubos sa inyo mga tol sa patuloy ninyong pagsuporta at sa totoo lang nakakatuwa nga kasi biruin niyo ang mga manonood po natin dito mga ate, kuya, karamihan nanay, tatay, lolo't lola ko. Ibig sabihin, mas marunong kayo sa akin dahil yung karanasan po ninyo sa buhay ay talagang sobra-sobra na, ika nga, no? Kaya nakakataba ng puso na pinapanood nyo ako sa kabila ng edad ko na mas bata sa inyo kahit paano. May mga ilan-ilan na kaidaran ko rito. Pero medyo malungkot ako kasi hindi po natin ma-reach yung mga viewers na kabataan No? Mas maganda sana kung marireach natin yung mga viewer na kabataan katulad nung naririnig siguro ako ng anak ko sa baba. No? Kasi pagka gano'n ang sitwasyon mga tol, mas marami tayong mamumulat na mga Pilipino, lalong-lalo na ang mga bagong henerasyon na ito yung sitwasyon sa larangan po ng gobyerno, sa larangan po ng politika. Marami sa mga kabataan ngayon, syempre di rin natin sila masisisi, pinagdaanan ko din naman yan before, na ini-enjoy po yung pagiging bata, pagiging binata, pagiging dalaga, pag-aaral, o kaya hindi sila masyadong involved sa mga politika. Anyway, tuloy na po tayo. Pakinggan po natin ang interview na ito ni Christian Esguerra dito po kay Attorney Jesus Palsis. Sakto lang, may debate ako with Yan. Kiko Barzaga. Oh, yan na. May niluluto kami. Kailan? I think sa Monday Ay, sorry. Kasi si Guanzon hindi kumakasa. So, si Kiko naman in fairness, 'di ba dati? I don't know if you followed dati. Nung hindi kumasa si Guanzon, nag-post si Kiko Barzaga na willing siya mag-substitute. So ngayon, we found a platform na neutral. Hindi bilyonaryo, hindi SMNI. So we can have that. I believe confirmed na yan kasi nangyari po itong interview na ito mga tol ay April 1, no? Kaya kung titingnan po natin yung Facebook post nito pong si Attorney Jesus Palsis, konfirmado na po yan Balikan lang natin. Ito, sa kanyang post, 19 hours ago, dahil takot si Kain Suka Queen, Rowena Guanzon makipagdebate, si Kiko Barzaga ang sumagot sa hamon. Abangan ang kanilang debate ni Congressman Miao sa Monday 2 in the afternoon live sa show ng TNT podcast nina Tito Mon and Torny Clint. Tapos may pahabol siya. Guanzon, duwag. Naniniwala ba kayo mga tol na duwag itong si Attorney Rowena Guanzon? No? Magka-level sila kung tutuusin, pareho silang abogado. At kung pareho silang LGBT member, level pa rin, di ba? Pero wag natin mamaliitin, May mga tumatawag sa akin, bakla daw ako. Ano ngayon kung bakla ako? Kung ang paniniwala nyo, bakla ako, nakakababa yun ng pagkatao ko. Pero sa mga nakakakilala sa akin ng personal, alam nilang hindi ako bakla. No? Kung kilala nyo lang ako. Diba? Ganun lang naman yun Pero sige, pagbibigyan natin itong mga DDS na naniniwala na ako'y bakla. Pero again, wag nating mamaliitin kung miyembro po ng LGBT yung kinakausap natin o yung pinapatungkulan natin, hindi po yun nakakababa ng pagkatao. No? Para sa akin, pantay-pantay po tayo dapat sa harapan ng publiko. At kung magiging makadiyos tayo, dapat pantay-pantay tayo sa harapan ng Diyos, di ba? Although may mga kanya-kanyang moralidad na tinitingnan dyan at pagsasalita ako tungkol sa Biblia, wag na natin po yung pag-usapan. Ang mahalaga, pantay-pantay po dapat tayo regardless kung ano gender preference po natin. Ngayon, balik po tayo dito, no? Kumpirmado po yan, Sa Lunes, alas 2 po ng hapon sa programa ni Ramon Tulfo at saka ni Attorney Clint. Bakit kaya yun ang napili? Kasi sa paniniwala ni Attorney Jesus Palsis ay
yun po ay neutral ground. Kasi sabi niya nga po dito sa interview, si Ramon Tulfo anti-Sara Duterte, tapos si Attorney Clint ay pro-Sara Duterte. Saan ang debate niyo? Yung podcast ni Attorney Clint at saka ni Mon Tulfo sa YouTube. Ano ba yun? Tawag dito? Neutral ground ba yun? Si Attorney Clint is pro-Sara. Si Mon Tulfo is anti-Sara. Okay. So does that make the platform neutral? Well, more neutral than kasi syempre baka sabihin nila bias ang bilyonaryo sa akin. I have a show there. SMNI. I will never go to SMNI. Bakit naman? Ako paborito ko yun eh. Well, Oo, yun ang talagang sinusubaybayan ko eh. Para ma-shape yung aking opinion at worldview sa iba't ibang mga bagay. Sarcasm yan ha, mga tol. Ha? anong favorite show mo? Baka maniwala naman kayo dyan sa sinabi ni Christian Esguerra. No? Sarcasm po yun. Kaya nung tinanong siya rito nitong si Attorney Jesus Palsis, di siya nakasagot eh. No, anong favorite show mo? Kasi kung nanonood ka, dapat alam mo kung anong favorite show mo, di ba? SMNI. Booking agad eh. Booking na booking. Hindi nanonood eh. Hindi kaya mapanindigan eh. No? Okay. Ako, bakit ako hindi nanonood sa SMNI, mga tol? Unang-una, di ba, ang paniniwala ko, bias sila, pabor para sa Duterte, against sa kasalukuyang gobyerno. Bakit ako manonood sa kumbaga i-stress ko sarili ko? Pag ako'y nanood doon, mabibwisit lang ako. Kaya nga nagtataka ako sa mga Duterte supporter na nanonood sa atin eh. No? Nakukuha nilang manood sa akin kahit busit na busit sila. Ako hindi ko kaya yon. Eh dito pa nga lang, pagka may mga disagreement tayo, kahit kapwa natin PBBM supporter, pink o kaya dilaw, tumataas na yung boses ko eh. Binibigyan ko ng emphasis yung mga sinasabi ko, di ba? Eh, how much more doon? Baka mamura ko yun. Naalala ko tuloy yung nagbabiral sa Facebook eh. Na siguro nakikita nyo yung nagbabiral sa Facebook na yun. Di ko lang matandaan yung pangalan ng page. Ang content niya sa Reels, nanonood siya ng mga Duterte videos supporting Dutertes. Minsan nagsasalita si Sara Duterte, nagsasalita si Rowena Guanzon, nagsasalita si Attorney Ferdinand Topacio at kung sino-sino pang mga Duterte miyembro ng Duterte family o kaya kung mga sino pang Duterte supporters. Ang gagawin ng content creator, mga ilang segundo, kasi reels lang naman yun, for the views din eh. Babasagin niya ngayon, totoo talaga, binabasag yung TV, mga siguro pinupuhunan na nila, mga mumurahing TV. Tapos, pagka ayaw na nila doon sa sinasabi, babasagin. Ewan ko kung napapanood niyo yun mga tol, yung mga nagbabiral sa reels. Ang punto kasi, kung bakit ko sinasabi yun at kinukwento, ayoko nung naiinis ako kapag ka nanonood ako. No? Hindi ako masokista. Alam niyo yung masokista, gusto nasasaktan. Masaya sila kapag ka nasasaktan sila. Hindi tayo ganun. Ewan ko kung meron ditong masokista na nanonood maliban sa mga Duterte. Pero siguro hindi dahil kaya kayo nanonood sa akin dahil pare-pares tayong sumusuporta sa gobyerno at sa ating Pangulong Bongbong Marcos at nag-agree every now and then kapag ka yung mga dilaw at pink, alam naman nating tama yung kanilang mga sinasabi. At this point, I believe pink itong si Attorney Jesus Palsis eh. At dito, yung mga sinasabi niya sa interview na ito, inaagrihan ko lalong-lalo na sa usapin impeachment laban kay Sara Duterte. Ituloy po natin ang pakikinig po dito mga tol. Hey, anyway, seryoso magdedebate kayo. Anong ano yan? Anong parameters yan? Anong proposition? Debate eh. Is it a proposition? Para naman lang yan, kwentuhan lang. Well, syempre ayoko din maging confrontational. Sabi ko, I'm okay with the conversation, I'm okay with the debate. Pero sabi ko, kailangan more or less Duterte or BBM ang topics. Or 2028, okay naman din, 2028. Lenny Wala pa Sara, silang okay din eksaktong sa akin yun. topic pala. Pero ano yan? No? Ang debate kasi may rules siya, no? Pero syempre, kung ayaw naman natin maging very specific sa mga rules, no? Baka ang magiging diskarte lang dyan sa Monday, friendly discussion, kung anong posisyon ni Kiko Barsaga sa mga issues at kung ano ang posisyon ni Attorney Jesus Palsis. Kasi tama naman si Christian Esguerra, walang debate na walang rules. Hindi pa pwede yung sinasabi
nitong sino ba yon? Yung nakalimutan ko yung is it Ferdinand Topacio? No? Ay hindi, I'm sorry. Yung humamon, no, naalala ko na, no? 'Di ba? Hinamon itong si Rodante Marcoleta ng debate, ito pong tatlo po sila. Si Retired Associate Justice Antonio Carpio, Professor J. Batong Bakal, at saka ito pong si Rear Admiral J. Tariela. Ngayon, yung dalawa, si Tariela at saka si Batong Bakal, hindi nila pinansin yun kasi para sa kanila, ang posisyon natin sa West Philippine Sea ay hindi debatable. Si Justice Carpio, pinatulan on the premise na yung dalawang topic ang kanilang dapat pagtuunan ng pansin, no? Para na rin sa kaalaman ng lahat. Biglang kumambyo si Rodante Marcoleta, hindi daw pwedeng lagyan ng limitasyon ang debate. Hindi po pwede yun. In every debate, there are always rules to follow. 'Di ba? Hindi pwede yung topic all you can, 'di ba? Parang kumakain ka sa restaurant or sa mga fast food, eat all you can. Hindi pwede yung ganon, no? At ganon yung sinasabi dito ni Esguerra, merong rules dapat. Dahil ano yan online, di ba? Or naka-stream ba yan? Live ba yan in the first place? Live. Live, okay. So, dapat merong proposition. Kasi ang problema dyan, pag walang proposition at saka walang parameters, pwedeng gumalaw yung goalpost eh. Yes. I Diba? think ang sinabi ko naman, more or less impeachment. Kasi yun ang mangyayari sa April. Oh, yan ha. Should Sara be impeached? Oh, by the way, update tayo sa impeachment. Wala namang mga naging update sa mga nakalipas po na araw dahil nga po Holy Week. Pero ulitin na lang din natin para sa kaalaman po ng lahat, ang prosesong pinagdadaanan ng impeachment complaint anew nitong si Sara Duterte ay nakatapos na po sa determinasyon ng sufficiency in form, sufficiency in substance, sufficiency in grounds. 3 pong proseso yon o yugto na natapos na. At ika-4 na yugto o proseso ay ito na pong nangyayari at mangyayari pa, no? Yung determination ng probable cause, no? At yan po ay nangyayari sa tinatawag po na clarificatory hearing at hindi po mini trial, which is pag-uusapan din naman po dito mamaya. Ang mga petsa na aabangan po natin in particular ay una, natapos na yung March 25 kung saan issue na ng mga subpoena duces tecum and ad testificandum ang Committee on Justice para sa mga concerned parties. At ang susunod po na pagdinig ay yung posibleng paglalabas na ng mga ebidensya, kasama po dyan ng testigong si Ramil Madriaga, possibly by April 14 to be followed on April 22 and April 29. And sabi nga po ni Congressman Percy Sendanya, target po ng niya personally, yun ang hangad niya. Pero inaasahan natin na ganun din marahil ang gusto ng mga kongresista na matapos ito sa lalong madaling panahon. Pero merong specific timeline na ibinigay si Congressman Sendanya na bago mag-SONA, sana daw maiakit na ito sa Senado. Magkaroon na ng articles of impeachment at mapirmahan ng at least 1/3 ng mga kongresista at matransmit sa Senado. Anyway, balik na po tayo dito sa interview. Is she qualified or not qualified to be a vice president? So, anything around that kind of topic. Dapat. Okay. Sige. Ba, hindi ba kumasa si Attorney Rowena Guanzon? Ang galing nun Isa pa yun sa mga sinusubaybayan ko. Big fan ako nun Hindi, yung coordinator kasi nung podcast ni Namon Tulfo, talagang gustong iset yung debate. So, si Attorney Clint, close friend kasi si Rowena Guanzon. So, nag-guest na si Rowena Guanzon doon. Nakakausap talaga nila. So, nung nagte-text daw sila, nung nag-uusap sila, ang sabi naman ni Attorney Guanzon, meron na daw siyang strategist and PR Naku po. na sabi, she cannot debate kapag hindi Naku po. senatorial candidate yung kausap Naku niya. ng tete. So, kailangan na ng senatorial candidate ako before she can debate with me. Ganun ba? Teka lang. No? Kung ganun ba ang tawag dito, ang sistema nitong si Guanzon, ano kaya tupakin ako, mag-file ako ng certificate of candidacy on the premise lang na makadebate ko itong si Attorney Rowena Guanzon. Lalabanan ko yan mga tol. No? Kahit abogada yan, lalabanan ko yan. Pero syempre, di tayo papatulan nun. Kaso lang, kung
ang sitwasyon nga ay kumandidato si Tapon. Nagawa nga ni Mark Gamboa yun. Di ba? Naalala niyo yung Model of Manila na vlogger, si Mark Gamboa? Binoto ko pa yun eh. Siyempre, pakikisama na rin dahil kapwa natin vlogger at nakikita naman din natin yung posisyon. Ewan ko kung ano yung posisyon nyo sa kanya. Kaya kung nagawa niyang mag-file ng Certificate of Candidacy, tingin ko, kaya ko rin. No? Wag lang tayo ideklara na nuisance candidate ng Commission on Elections. Pero tingin ko sa reach ko, no? Yung platform natin na YouTube, platform natin sa Facebook, ang dami ko mga pages eh. 3 dyan ang 100,000 ang bilang ng mga pages. Tapos yung isa malapit na sa 100,000 din. Sa TikTok, mas marami akong views kung tutuusin mga tol. Kaso lang hindi kumikita sa TikTok. Hanggang for information lang doon. Dito sa YouTube, 4 ang channels ko pero 2 lang ang aktibo ngayon kasi mas nagpo-focus ako sa 2 channels. Kaya tingin ko, kung ako'y magpapile ng Certificate of Candidacy for Senator, malamang sa malamang, with your help din, hindi ako madedeklara bilang nuisance candidate. No? Kasi kwalipikado ako. Ako po'y BS Criminology graduate. No? Naging pulis ako before. Yung pagkakatanggal ko naman sa kapulisan, hindi naman po yung grounds for disqualifications. Dahil alam naman natin kung ano po ang mga grounds for disqualifications under Section 12 ng Omnibus Election Code. Hindi ko na iisa-isahin, malilist tayo ng topic. Pero ang punto, pag ako'y kumandidato, kung ganyan ang parameters nitong si Rowena Guanzon, aba, hahamunin ko to ng debate, mga tol. Pero hindi mangyayari yan, mga tol. Ha? Tuloy tayo dito. Pwede ba akong sumingid dyan, attorney? Kasi kung susundin natin yung tawag dito. Wala pa namang official na candidate dahil wala pa namang filing ng certificates of Tama. candidacy. At 2027 pa yun eh. Official campaign period for senatorial candidates. So technically, wala pa kahit sino. Is she talking about aspirants? Or But she has declared eh. Oh, Siya pero kasi, diba, that doesn't make her a candidate under the Peñera ruling, hindi ba? yes. Pero nangangampanya na siya eh. It's like she's campaigning and she officially That is the problem now, mga tol. Yan ang problema sa batas natin. No? Biruin ninyo. Sabi nila, bawal daw ang maagang pangangampanya. Tapos ngayon pa lamang nangangampanya na itong mga tao na ito. Si Rodante Marcoleta nagtatravel na anywhere. Ewan ko kung para saan yung pag-travel niya. Pero may nagsasabi na pangangampanya na raw ito sa pagka-vice presidente. Si Rowena Guanzon, open yung kanyang mga pagsasalita about her candidacy na. No? Dapat ipinagbabawal ito, mga tol eh. Kaso lang ang problema, mismong batas. Kaya nga kinatigan ng Korte Suprema kinatigan ng COMELEC si Rodante Marcoleta dahil din sa batas na niliwanag ng Korte Suprema, yung binanggit ni Christian Esguerra na Peñara Doctrine, na magiging kandidato lamang ang isang kandidato officially kapag ka nagsimula na ang pangangampanya. Hanggat hindi pa nagsisimula ang pangangampanya, walang early campaigning, more so, rather, kapag ka hindi pa nagpapile ng Certificate of Candidacy. Dapat ang maging sitwasyon, kahit hindi pa nagpapile ng Certificate of Candidacy, ipagbawal ang pangangampanya. No? Kapag ka ikaw ay nangangampanya na, tapos nag-file ka ng Certificate of Candidacy, dapat maging liable ka. Pero kung ikaw ay hindi naman mag-file ng Certificate of Candidacy, walang problema. Pwede lang sabihin political satire, political jokes, o kung ano man. Pero the moment, na katulad ng ginagawa ni Rowena Guanzon, ngayon pa lamang nangangampanya na, tapos magpapile siya ng Certificate of Candidacy sometime in October 2027, next year, dapat magkaroon ng batas na bawal ang ganun eh. Wala tayong batas tungkol doon, mga tol. Kaya ang nangyayari, tinetake advantage ngayon ng mga tao na ito ang pangangampanya kahit ang tagal-tagal pa ng halalan. Well, anyway, comment ko lang naman yon at we are hoping na mapansin niya ng mga mambabatas at sana ma-amend yung Omnibus Election Code o kung anumang batas regarding that para yung mga ganitong premature campaigning hindi nangyayari. declared she will run for senator daw and she will support Sara. Hindi na daw niya pwede supportahan si Lenny kasi nag-commit na daw siya kay Sara. May nagtanong na gano'n eh. So,
baka palusot lang naman, I'm sure naman, palusot lang naman kasi niya. Baka kala niya, di ba, wala naman kasi akong political ambitions for now, na mag-senator, hindi naman tayo ganun kayabang. Ako, I wanna climb the political positions to know before I jump to such position. So, baka palusot lang niya yun. Baka ayaw mong gamitin yung yung parang rin. I-declare mo na lang na, sige, tatakbo ko lang sa pagka-senador. Parang lang magka-debate At kayo. ganun nga yun nangyari. Kanina nga nag-post ako nung sinabi ng producers ni Montulfo sabi ko, nag-post ako, di okay, pues, I declare now, today, I declare my intention to run for 2028. Kaso hindi pa daw nagre-reply sa kanila Baka naman blessing in disguise yun kasi feeling ko ilalampaso ka ni Atty. Gonzon Feeling ko lang Oo ba? Ang galing-galing niya Oo. Takot na takot ako. Baka madurog ka Gusto mo, tayo na lang magdebate. Pagtatanggol ko si VP Sara, okay lang ba? Sure, April Fools niya yun. Pero naman sa debate, pwede mo naman kunin yung either side di ba? Tuloy, i-pass forward natin mga tol. Pass forward natin to. Mamumuno kung ano yung kontrata, like labor contract. Sabihin, this is not a labor contract. Pag dumating yan sa Supreme Court, sabihin ng Supreme Court, oo nga, it's a labor contract. Kahit sabi ng agreement, this is not a labor contract. Because ang titingnan natin is yung content. Ang titingnan natin is yung substance. So, napakababaw. Nalagpasan natin. Pero ang tinutukoy niya rito, yung petition na inihain ng kampo nitong si Vic Rodriguez at Attorney Israelito Torion, pretending na ginagawa daw po nila yon as taxpayer and not necessarily alam daw po iyon ni Sara Duterte. No, pero wala pong naniniwala doon maliban sa mga Duterte supporter Hindi naman tayo pinanganak kahapon, nagagawa po ng aksyon ito pong kampo ni Vic Rodriguez at Attorney Israelito Torion nang wala pong koordinasyon. In fact, magkakasama pa nga sila sa Davao Day, di ba? At ang nakikita nga din dito ni Attorney Jesus Palsis, baka strategy pa nga ito na testing waters ika nga, no? Na subukan natin kung papabor sa atin ng Korte Suprema. Total, wala namang magiging epekto ito sa party involved na si Sara Duterte kung ito ay i-deny ng Korte Suprema kung makachamba di pabor na kagad kay Sara Duterte. At eventually, kapag hindi kinatigan ito ng Korte Suprema, which I believe hindi kakatigan, no, pati yung hinihiling nilang temporary restraining order, ang gagawa na nito eventually yung kampo defense team mismo ni Sara Duterte kasi sila yung merong tinatawag na legal standing or yung sinasabi ng mga nagpapaliwanag na abogado dito na locus standi, na meron silang personalidad para po questionin yung proseso na pinagdadaanan ngayon dahil sila yung party involved. Pero dito sa ipinapaliwanag ni Attorney Jesus Palsis, similar dito sa kanyang illustration, mukhang malabo. Tuloy natin ang pakikinig po dito. Ng mga tao who say unconstitutional na yung hearing just because the chairperson uses the word mini trial. Not in the hearing. Ginagamit niya yung word na yon sa interview to help educate, to help enlighten, to help the layman or yung mga hindi abogado understand na mini. Para siyang trial pero mas maliit ang scope at hindi siya ganun ka-extensive. So, yun yung una nating sagot dyan. Bakit ba gustong-gusto natin mag-hearing ang lower house? Gusto ko sana i-sustain kaso baka talaga hindi ka makapagsalita. Baka madala ka Ano ba itong pinasok ko rito? Hindi ko pinagsalita. Hindi ko alam kung nagre-roleplay ka ba talaga o ano Ang problema sa'yo, Attorney Palsis, abogado ka lang. Mas maalam ako sa'yo sa batas. Yan ang problema sa'yo. Pinipilit mo yung gusto mo. Ano ngayon? Well, tama ka. Tama ka doon. Yung mini trial Parang galawan niya ni Attorney Ferdinand Topacio. Yung mga ganyang wika, mga tol, Hindi. Kaming mga abogado, nandun ako sa mga side ng common tao. Ayoko gamitin yung pagiging abogado ko just because abogado. Yan ang hindi tama. na sabihin mali. Alam nyo, hinahangaan ko si Attorney Jesus Palsis sa posisyon na yan. No?
Kasi ang nagiging problema sa atin ngayon, with due respect sa mga abogado, maraming mga abogado na napakataas ng tingin nila sa kanilang sarili, na porket meron silang titulong ATTY, parang sila lang ang meron pong alam sa batas. No? Para saan pa? Yung nakalagay sa ating civil code na hindi ka pwedeng ma-exempt dahil sabihin mong hindi mo alam ang batas. No, nakalagay doon, no one shall be excused kung hindi nila alam, or ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. No? Tapos, merong requirements sa civil code din na yon, bago doon, section 2, kung hindi ako nagkakamali, o article 2, publication. Ibig sabihin, obligado tayo kahit hindi tayo abogado na alam dapat natin ang batas. Di ba mga tol? Kasi pagka lumabag tayo sa batas, tapos ang katwiran natin, hindi po namin alam ang batas eh. Mapapawalang sala ba tayo? Hindi. Kaya sa mga abogado na masyadong mataas ang pagtingin nila sa sarili nila, na parang sila lang ang may alam sa batas, mali po yun. No? Mali yun. Yung mga Duterte supporter lawyer, na akala nyo kayo lang ang nakakaalam sa batas, hindi tama yun. Kahit ordinaryong Pilipino, tama ang sinasabi dito ni Atty. Jesus Palsis. Basta marunong kang bumasa at umunawa, maraming mga batas na madaling unawain. Pero may mga batas din syempre na hindi mo mauunawaan kung hindi ka abogado. Pero ngayon, sa totoo lang, napakadali lang eh. I-chat GPT mo nga lang, mas mabilis pang sasagot kaysa sa tunay na abogado eh. Anyway, balik po tayo dito. Nagbabasa ka naman, Justice Christian, di ba? Pag tayo nagbabasa, pag binasa natin yung Constitution, nakalagay doon, before the House sends or transmits the article of impeachment to the Senate, before they approve the articles of impeachment, there must be a hearing. After hearing, yung tinutukoy na yan ni Atty. Jesus Palsis, nakalagay yan sa 1987 Constitution, sa Article 11, Public Accountability, no? Puntahan natin ito, mga tol. Ito yung sinasabi natin na hindi mo kinakailangang accountability of public officials, rather, no? Di ba pag binasa mo ito, kailangan ba ng isang abogado dito para maunawaan mo ito? Di ba? Yung mga basic, no? Yan Pero nilinaw pa ito ng Korte Suprema. Ang linaw-linaw nga ng sinabi ng Korte Suprema sa kanilang naging desisyon noong July 25 at January 2026, 25 at July 25, 2025 at January 2026, na dapat may due process, magkaroon ng hearing. Ipaalam sa respondent ang reklamo, bigyan ng pagkakataon makasagot. Tapos kapag nakita na ang mga ebidensya, isalang ito sa plenaryo, ipamahagi ang articles of impeachment with evidence sa lahat ng mga miyembro ng House of Representatives. Paano mo magagawa yun kung hindi ka magkakandak ng clarificatory hearing? At yun ang nakalagay dito, sabi po dito, yung pinapaliwanag ni Atty. Jesus Palsis. A verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof, which shall be included in the order of business within 10 session days and referred to the proper committee within 3 session days. Nangyari na po ito nasa Committee on Justice na. The committee, after hearing and by majority vote of all its member, shall submit its report to the House within session days, 60 session days from such referral together with the corresponding resolution. Yun yung inaabangan natin sa Committee on Justice ngayon. Paano ngayon mangyayari yan kung hindi magkakaroon ng hearing? At yun ang problema sa mga DDS, mga tol. No? Noong nakaraang taon, ayaw nila ng hearing. Ayaw nga nila ng trial. Kasi nasa Senado na eh. No? Tapos ngayon, sinasabi naman ng abogado, nito pong si Sara Duterte na si Atty. Michael Poa, ang isa sa mga abogado niya, pero malamang ma-exclude yan eventually kung i-insist niya pag tinanong na siya sa Committee on Justice yung kanyang sinasabing
attorney-client, lawyer-client privilege communication kasi involved siya mismo eh. No? Ang sinasabi niya, ang proper forum daw nasa Senado. Paanong maniniwala pa sa inyo ang tao ngayon nung nakaraang taon nasa Senado na? Anong ginawa ninyo? Nag-file kayo ng petition sa Korte Suprema para magkaroon ng dahilan ang noon ay nakaupong Senate President na i-delay yung proseso at hindi sundin yung nakalagay sa konstitusyon, trial shall begin forthwith. Ito, nandito po yun. Sa 1987 Constitution. Kung babasahin po natin yan, ha? Nakalagay po dito sa Section 3, Subsection 4. In case the verified complaint or resolution of impeachment is filed at least one-third of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall proceed forthwith. Di ba? Mali pala ako ng pagbasa. Shall forthwith proceed. Ha? Kaso lang, kinatigan ng Korte Suprema, ngayon, sinusunod na ng Committee on Justice yung sinasabi ng Korte Suprema. Ano sinasabi ng Korte Suprema? Siyam. No? 5 lang pala, siyam. At yon iniisa-isa ngayon sundin ng Committee on Justice ng House of Representatives. Tapos may angal pa rin kayo. Puro kayo teknikalidad, puro kayo legalidad. Kaya let us borrow again the words of Ronald Llamas na nilalait nitong si Rowena Guanzon, no? Sabi ni Ronald Llamas, kapag ayaw humarap, maliwanag kurap. Sabi naman ni Christian Esguerra sa interview niya kay Congresswoman Jinky Luistro. Hindi na natin tatapusin tong interview na ito, mga tol. No? Dito na tayo focus. Patapos na rin tayo. Sabi niya, natatakot lang. No? Ang tanong, natatakot ba talaga itong mga to? Kaya ayaw nilang lumabas ang katotohanan? Kasi kung walang itinatago si Sara Duterte, napakasimple lang. Sagutin. Ang tagal-tagal ng issue na ito, kung sinagot yan ni Sara Duterte, di sana tapos na. Wala na tayong pinag-uusapan. Kung nung nakaraang taon pa lamang, humarap na sa impeachment trial si Sara Duterte at na-acquit na siya ng Senado, di tapos na tayo ngayon, wala nang ganitong issue, ayaw nilang sagutin. Gusto nila daanin sa mga legalidad at teknikalidad, nagpapatuloy-tuloy yung tanong ng tao. Di ba? Anyways, mga tol, at hanggang dito na lamang muna tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bago tayo magtapos rather, mag-shoutout muna tayo. No? Hindi tayo nakapag-shoutout sa mga nakalipas na live stream, ano? Kahapon at ngayon, hindi pa tayo nakapag-shoutout. Kaya simulan natin mag-shoutout ngayon. Pasalamat tayo sa mga manonood po natin na patuloy na sumusuporta, no, sa ating gobyerno, sa ating Pangulo, at dito po sa ating programa. Shoutout time, unahin natin ang mga manonood po natin sa Facebook. Yan, si Marcelina Agustin, Mami Chicharon Bulaklak, Che Angie, kay Leonila Flores Berganza, Arvin Macaso Palyanan, Gina Velarde, Janet A. Ladra, kay Ma'am Sien. Punta tayo sa YouTube kay Gemma Garais, Mario Petrola, Super Newt Visions, Nathan, kay Langga, Matandang Pogi, Arnold John Siapno, Rowena Baterina, Islapi, kay Connie Hammer, Jessie, Malot, Teresa Ibanga, Su Rosales, Biker NC Vlog, Elizabeth Rosette, Daredevil, BTS Army, ayos yun Alaga, Langga, Gemma Garais, J. Mark Buan, Suero Sales, Lineta Jamito, Pulongges Yotman, Malot, Pido Dido, Biker NC Vlog, Emelita Romero, kay Nemia Beltran, Jolong, Jessie, Pulongges Yotman, Yaya Dab, Su Rosales, Elizabeth Rosette, kina Linda Ramos Adja, Shirley Tewang, Linda Cabanag, Estrelita Onsatan, kina Christian Angelo Ponce, Jocelyn Flores, Gemma Garais, Ian Batman. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat, mga tol. At meron pa ba? Shoutout po sa inyong lahat kay Alan Malyari. Yan, shoutout sa family Alan Malyari. Malyari family, shoutout po sa inyo.
kay Marisa Bugawan, yan, kay J. Mark Buan, body shot, Aisa Sagun. So, maraming salamat at hanggang dito na lamang. Shout out po sa inyong lahat muli mga tol. Maraming salamat. At meron pa ba? Si Dima Walid, yan. Dennis Chavez, Aisa Sagun, Ran Cudi. Sa lahat po ng ating mga manonood, shout out pong muli sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama. I forgot, pasalamatan natin muli. Si Rosalina Green, maraming salamat po sa inyo pong super sticker. Maraming salamat po. Yan. Okay? Karina Kain, salamat. Kay Emelita Romero, yan. Ranco D, Body Shot, Ben J. Uy, kay Rodrigo Diaz, James K. Caloma, at sa lahat. Maraming salamat. Lagi po natin tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.